Pabulong ako guys kasi gabi na and yeah. Basa pala yung buhok ko. Ayan, lagay ko kayo dyan. So, naligo na ako kasi, you know, ready na para matulog. But anyway, bakit parang mainit na? Or bagong ligo lang ako. Kasi nung mga nakaraang araw, akala ko, ano yun, parang tamad na tamad ako. Parang sabi ko, wala, depressed na naman ba ako? Bakit gano'n? Alam nyo yun? Alam nyo yung pahinga ko lang, isuupo lang ako. Tapos mamaya, pahiga na ako ng pahiga. Tapos ang tulog hanggang mamatay na naman si Monica. Akala ko dahil lang sa weather. Kasi as in, sobrang lamig sa labas, guys. Parang feeling ko, mas malamig ngayon compare last year. As in, grabe. Sabi ko, baka kaya ganun, kaya malamig yung kwarto ko. So pinagtyagaan ko lang siya. Sabi ko, baka dahil lang sa weather. Kaya pala hindi ko magawa-gawa yung mga homework ko. Kasi as in talaga, natutulog lang talaga ako. Sabi ko, paano ko matatapos yung mga homework ko kung puro tulog ka lang, Monica? Tapos kanina, inisa-isa ko yung kwarto namin sa taas. Sabi ko, bakit ganun? Mainit naman yung mga kwarto nila. Sabi ko, bakit ang init nito? Tapos pagpasok ko sa kwarto ko, malamig. Though normal lang naman na malalamig yung mga kwarto namin dito. Pero kapag yung living room, mga ganyan, kitchen, sakto lang yung temperature. Alam niyo ba guys, kasi yung mga puti dito, okay lang sa kanila na matulog na sobrang lamig sa kwarto. As in, kahit nag-i-snow pa yun, super lakas, super lamig. Malamig talaga yung mga kwarto nila. Minsan nga naka-open pa yung mga window. Though okay lang naman sa akin. Kasi natutulog din naman ako na nakabukas yung mga bintana ko dito kahit sobrang lamig. Kasi masarap patulog na malamig. Pero, alam niyo yun, kapag nag-chill ka lang, parang sabi ko, bakit sobrang lamig? Yung hindi ka makapag-chill, yung magkukumot ka na lang sa sobrang lamig. Hanggang makatulog ka na. Na-over yung pag-chill. Sabi ko, hindi na pwede to. Tinanong ko na yung nanay, sabi ko, ako lang ba yung nakakaramdam na sobrang lamig sa kwarto ko? Or may something? Tapos tiyanak niya nga, malambing ka talaga yung kwarto ko. And yung device na ano ka, wait lang, papakita ko sa inyo. Guys, pakita ko sa inyo. Eto, ano, parang medyo uminit na nga talaga siya ngayon. Kasi ito, tingnan mo naman, oh. Nakita niyo ba yan? Yan dito. Ayun, oh. May drawing na siya na snow. Ibig sabihin, nag-install na dito sa kwarto ko. But anyway, sabi ng nanay ko kanina kasi actually, may mga sira na daw talaga yung mga ganito dito sa bahay namin. So, papalitan daw nila to, yung parang lahat ang ganito dito sa bahay. Kaso matatagalan pa siya. So ang gagawin ko na lang, kasi sabi nila tanggalin ko na lang daw yung battery. Kaso ang inisip ko naman, kapag tinanggal ko yun, magiging sobrang mainit naman dito sa kwarto ko. Wala na akong mapuntahan. Ano ba talaga mo ni? Masarap kasi matulog ng malamig. So kung gagawin ko siya ngayon or bukas na lang, ay hindi, ngayon na lang, para ano, masabi ko sa kanya na okay na. Let's check. I-check natin kung totoo nga ba ang balita. Tanggalin na lang muna natin siya. Pero piling ko mainit na. Ayan. I-check na lang muna natin. I-try. Then, para hindi na tayo lamigin sa mga susunod na araw. Para hindi na tayo tamarin sa mga buhay natin. And yun lang naman. And wala naman akong ibang gagawin ngayon. Matutulog ako syempre guys. May trabaho tayo bukas. Tomorrow is Saturday. Masaya yung araw ko today kasi nakakita ako ng araw. Nakikita niyo yan, blue yung langit. Nakikita niyo yung mga sinag ng araw. Parang hindi kita. But yeah guys, may araw today. After ng ilang weeks na puro cloudy, foggy. Alam niyo yon. Parang nakakasaya, nakaka-happy na may araw today. Pero hindi ko alam kung hanggang anong oras siya. Kasi maaga na mag-sunset ngayon. Maaga na dumilim. Siguro mga 4 or 4:30 ata madilim na. Kaya hindi natin alam kung maabutin pa ba natin yan after ng trabaho natin.
But anyway, nakaka-happy lang. Ay, nako, guys. Alam nyo ba, yung kagabi, yung sabi ko na, yung, yung device na nagde-detect ng temperature ng kwarto ko is effective siya. Hindi naman lamig yung kwarto ko kagabi, but the problem is, mainit. Hindi naman yung sobrang init, pero yung init niya kasi iba. Yung parang hindi na ako makahinga basta iba yung init niya. Saan ako lulugar? Saan ako lulugar? My God. But anyway, naisip ko na lang na okay lang naman matulog ng malamig. So, ang gagawin ko, kapag matutulog na ako, kapag matutulog na ako, ibabalik ko yung battery para malamig. So, kapag mag-chill lang ako sa bahay, tsaka ako tatanggalin yung battery para hindi sobrang lamig. That's a good idea, Monique. Importante, hindi na masyadong malamig sa kwarto. Problema ko lang naman kasi sa umaga, kasi hindi naman ako matutulog. Ayoko matulog maghapon, nakakaurat yun. Wala ka nang ginawa kundi matulog maghapon. I'm trying my best na hindi matulog maghapon. But yeah. Tapos meron na tayo. Well, anyway, ayun. Trabaho na naman tayo, guys. Ayun, nakikita niyo yung araw. Hindi yung araw, sinag ng araw lang. Di ba nakaka-happy siya? Hindi na makulimlim ang buong paligid. Hindi na madilim yung buhay natin. Char. May tao pala doon sa station. Daldal ako ng daldal. Sige na nga. Later, guys. Guys, kadarating ko lang, tingnan niyo naman ang mga halaman ko. Ano nangyari? Ito pa! Bakit ganun? Ito, kasi diba yung binili kong halaman, ito yun. Ayan! Tapos, binawasan ko siya kasi makapal. So, nilipat ko siya dito. Ito, understandable naman kung bakit siya ganyan. Pero yan, oh my God! Umalis lang ako. Anong nangyari sa inyo? Gupitin ko na nga to. I'm not so good siguro at planting. Pero alam niyo ba, yung mama ko, as in, magaling siya maghalaman, pero parang ako, hindi. Parang hindi siya mabubuhay. Nagigano na yung mga dahon niya. Pero bakit? Ano nangyari sa'yo? Alam ko na. Siguro sa temperature ng... Kasi nasipan ako. Siguro sa temperature ng kwarto ko kasi mainit, guys. Kahit ako naiinitan. O, diba kahapon nagre-reklamo ako? Malamig. Pero ngayon, guys, mainit talaga siya. Iba yung init. Parang hindi ako makahinga. Kasi ito, dati, inilagay ko siya dun sa sa toilet. Pero, kasi nga, yung toilet is mainit talaga yung temperature niya sa loob. So, inilabas ko kasi nagaganito siya, ano mo yun, naglalantutay na siya. So, inilabas ko. So, parang nabuhayan naman siya. Siguro kaya din tong isa, ganyan na siya kasi nga mainit. So, anong gagawin ko? Papalamigin ko yung kwarto ko para sa inyo. Oh my God, diligan ko nga muna, pero... let's see kung madadaan siya sa dilig. Hala! Bakit? Hoy, huwag kayong mamatay. Nagmamakaawa ako. Parang awa niyo na. Hala! Please. Please lang, oy. Come back! Come back! Sisipan ako. Oh my God. Sige na. Mabuhay na kayo, oy. Pag sure ba? So, nagligad na natin siya. Balik na natin. Sala, yung mga dahon. Bakit?
yung kwarto ko mamaya pagtulog ko. Nilagay ko muna dun sila sa may bintana and inopen ko ng very light yung bintana para may makapasok na hangin. Kasi ako naiinitan din ako. But yeah, ang kalat na naman ang kitchen ko. Kawawa naman yung mga halaman ko. But anyway guys, nagluluto ako ng girl dinner dahil chamba-chamba. Hindi ako magra-rice today. Kasi nag-rice na ako last weekend. So, ay, ilalaga ko pa ba to? I guess wag na lang. Wag na lang. Meron ako ditong ano ba to? Rice noodles. Glass noodles. And, gawin ko na lang siyang parang pansit. So, kulang yung mga ingredients ko kasi hindi ako dumaan ng grocery today. Pinilit kong hindi dumaan ng grocery today kasi ilang araw na ako. I know. Kasi ilang weekend na akong padaan-daan dun sa grocery store and parang hindi nakakatipid. Anyway, yeah. So, this weekend, hindi ako dumaan sa grocery store. Nakasave tayo! And hindi ko na rin nahabol yung sunset and hindi din naman ready yung ang aking damit para lumaban sa lamig. Kasi yung sunset is 3:42 and anong oras na ako nakauwi. But yeah, simulan na natin ang ating pagluluto para makakain ko na. I'm so gutom na naman. Ano ba gagawin ko? Oy, ito. Sana mabuhay yung mga halaman ko. Please lang. Kain sana ako ng pizza muna para snack lang. Pero naisip ko kasi, you know, baka gabi na akong makapagluto ng bongga. So ngayon na lang ako magluluto para hindi tayo nakaka-istorbo sa mga people, you know? Kung ano-ano lang yung mga ingredients na ilalagay ko at yung ating yung ating panglaban sa amoy. Diba? Sobrang lamig sa labas. Bakit ganun? Bakit? Luto na ang ating girl dinner. Diba? Saktong-sakto. Hindi ko alam. Basta may lasa siya. Lasa siyang pagkain. Huwag niyo na akong i-judge. Ganito po yung ulam. Ganito po yung pagkain ng mga nagtitipid na tao. Diba? Hindi ko alam kung ano ba. Kasi glass noodle siya. Ano ba yun? Yung parang sutanghon. May sabaw siyang very, very light. Pero parang nawala na. Naiga na siya. And nilagyan ko din siya ng pork. Okay na yan, oy. Importante. May pagkain tayo. Nakasurvive ang dinner natin. Diba? So, ayan. Ito ang ating drinks tonight. Ano ba to? Yule Bruce, guys. Kapag Pasko or malapit na magpasko, ito yung kadalasang iniinom ng mga Norwegian. Yule Bruce. Masarap siya. Noong una ko siyang natikman, hindi ko siya bet. Pero parang habang tumatagal, nabebet ko na siya. Masarap naman siya. Hindi siya alak. Baka akalain yung alak to. Hindi. Kasi nasa bote. Wala akong pambukas. Ano yung bubukas ko? Ito na lang. Kaso baka masira. Or ito.
1, 2, 3, go. Oh, diba? Good morning! Hindi ko alam kung good ang morning ko. Wait muna. Kasi I have migraine today. Pero hindi pa naman siya malala. Pero the thing is, ayoko uminom ng gamot kasi meron ako. It's the time of the month. Ayoko uminom ng gamot kapag meron kasi ako. Bakit? Kanina pa walang battery yung device ko na nag-check ng temperature. Pero bakit parang ang lamig? Hindi ko alam. Or dahil sobrang lamig, guys. -9. -9 sa labas. And gusto kong lumabas sana. Kaso, sobrang lamig. And meron ako. And hindi maganda pakiramdam natin. Anyway, kakain ako, guys. Nagutom na ako, oh. Nagutom na. Ito pang kain. Kakain ako. Diba? I think it's 11 na ng tanghali. So, tingnan ko kung madadaan sa pagkain yung migraine ko. Kasi, hindi pa ako nagbe-breakfast. Nag-tea lang ako kanina pagising ko. Carrots, gusto niyo? Gusto ko sana lumabas kasi hindi ko kayo lamig sa labas. Bakit ganon? Is it parang dati naman, carry ko naman lumabas kahit, walang formal na damit para sa lamig. Pero bakit ngayon? Parang, nilamig na ako ng bongga. Is this a sign of aging? Char. Pero sobrang malamig lang talaga. My God. Pag lumalabas ako, as in yung mukha ko, feeling ko nangangapal na hindi ko naman siya na-experience before. Kaya feeling ko, as in, grabe malamig. And wala akong formal na damit. Though may jacket ako, ang kulang na lang sa akin yung pants. Pants na panglamig kasi wala akong ganun, guys. Ang mga sinusuot ko lang is maong or minsan iilaliman ko ng ng leggings para hindi ako lamigin. Pero yung formal na pants na panglamig, wala akong ganun. So, kailangan kong bumili. Diba? Ilang years na ako dito sa Norway, pero wala pa akong ganun. Hindi kasi ako bumibili ng ganun. Kasi iniisip ko, sabi ko, hindi ko naman siya dito magagamit forever. Oy, kasi hindi ko man alam kung hanggang kailan ako dito. Pero parang feeling ko, ngayon, kailangan ko lang bumili. Kasi super lalamigin talaga ako ng bongga. Medyo mahal din kasi siya. Uy, nag-aabang ako ng sale. Pero mukhang wala akong mahanap. Pero, yan. Wala tayong magagawa kundi bumili to fight this cold winter.
And alam niyo ba guys, kasi nga, nakatira ako sa medyo bundok na part ng Oslo. Minsan, nag-i-snow dito sa amin, dito todo boots ako, sobrang kapal na suot ko. Aba, pagdating ko sa city, parang ako lang yung naiiba yung suot. Sabi ko, bakit ganun? Bakit sa amin nag-i-snow? Bakit dito walang snow? Napaghahalatang taga-bundok ka dyan. Hi guys. Time check is 12:30 na ng tanghali. Ay, grabe. Hindi ko alam kung anong unahin ko, yung migraine ko ba? O yung sakit ng puson ko, oh my god. First time ko ulit na experience yung ganitong feeling. Yung sakit ng puson. Ano bang dapat kong gawin sa masakit na puson at migraine? Ay, hindi pa rin ako uminom ng gamot. My God. Kasi hindi naman sakit yung ulo ko eh. Ano lang, sakit yung puson. So, magluluto ako ng noodles. Sabaw-sabaw tayo ngayon. Ay, nako. Kain, guys! Let's eat sabaw. Sarap humigop ng sabaw kapag mga ganito yung pakiramdam mo. Ang sarap. Nalito ko ng vlog ni Alex Gonzaga. Ay, nung nakahigop na ako ng sabaw, parang gumaan yung pakiramdam ko. Ay, thank you Lord. The sabaw is giving the energy. Ay, grabe. Hi everyone. I will be making my dinner na and thanks God I feel a little bit better than kaninang umaga. Bala ko sana Bala ko sana magluto ng food namin para bukas sa school, sa lunch. Pero, wala akong energy magluto. Kaya ito lang. Gawa ko ng carbonara. Yung original daw na carbonara. First time ko ito try to kasi, yes, wala naman tayong masyadong ingredients para sa ganyan, para sa bonggang dinner. So, ito na lang. Meron din naman akong lahat ng ingredients. Ayan, kaya na yan. Napatay ko. Bala ko sana ilagay sa sa oven na lang yung yung bacon. Para hindi na ako mag-fry ba. Para hindi mabaho yung kwarto natin. And alam nyo ba guys, may na-discover din ako. Since naman problema nga ako kapag nagluluto, tapos yung naiiwang amoy ng food sa kwarto ko, may na-discover ako. Alam nyo ba? Alam ko medyo OA to, pero I have no choice. Nagawa ko na siya once, and effective naman siya. Ang ginawa ko is, minap ko yung wall ko. Yung wall ng kitchen, and as much as possible, kahit din dun sa area na yun. And after this, fresh na yung kwarto natin, wala nang amoy ulam. Yeah, I know.
Baka sabihin niyo super OA ko, but yeah. Okay lang naman sa akin. Okay na maamoy. Kaso, kung separate yung kwarto tsaka yung kitchen, di ba? Okay lang sa akin na mag-amoy yung kitchen ko. Pero iisa lang kasi yung kwarto ko tsaka kitchen. And ayaw naman natin matulog na amoy ulam yung kwarto natin, di ba? Ano, everyday amoy ulam. Iba pa rin yung yung magkaiba yung amoy ng kwarto mo tsaka ng kitchen mo, di ba? Ano ba? Kung paano ba siya gawin? Guys, mukhang perfect naman siya. Mukhang success naman yung ating carbonara. Masarap siya. So, kakain na tayo dahil I'm so gutom na. Okay? Ay, sarap. Lamig. Guys, kain. Tikman nga natin yung yung authentic na carbonara daw. Uy, masyado namang mahaba. Abangan yung chismis. Guys, masarap. Promise. Ang sarap. Mas masarap lang sa carbonara na natin. Yung may mga nilalagyan pa natin cream. Ito walang cream pero perfect.